Veritas News Alert Nationwide. May katanungan ka ba sa aral ng simbahang katolika? Naghahanap ka ba ng katotohanan at liwanag? Patuloy na nagsusulong sa mga salita ng Diyos? Mag-aral at makinig sa palatuntunang Apolohetika. Ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apolohetika. Tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Brother Marco Evangelista. Apolohetika. Dito sa Veritas 846. Radyo Totoo. Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Purihin ang Panginoon na tayo binigyan ulit ng isang pagkakataon upang magbahabahagi ng mga tunay na aral ng totoo at nag-iisang simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Marlon Azuelo. Isang mapagpalang hapon po sa lahat po ng mga kapanalig na nakikinig at nakatutok sa ating programang Apolohetika ng Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ito po si Brother Lou Hermosa ng Company of St. Dominic, Archdiocese of Manila. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Apolohetika. Ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing tindigan ang tama, ipaglaban ang katotohanan. Ito po si Brother Philip Cesar Herrera. Binabati ko lahat ng inaabot ng himpilang ito na pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Amen. Salamat, Pastor. Okay. Bigla. Hindi natin kasama si Brother Jose Santos Jr., si Brother June, dahil ngayon ay nagdiriwang ang kanyang bayan ng Pateros ng kapistahan ni Santa Marta. Actually, ito yung parokyang dalawang patron San Roque at saka Santa Marta. So mabuhay po ang mga taga-Pateros, ang distrito ni Speaker Alan Peter Cayetano. Siyempre, at siyempre yung ating mahal na kaibigan si Sister Rosalea Santos, ang mabutihing may bahay ni Professor Jose Santos Jr. at kanyang buong pamilya. Maligayang kapistahan. Siyempre, wala rin sa tabi ko si Tatang Larry Malyari dahil may ubo. Sabi ko sa kanya, Tang, magpalakas ka, hindi ng ubo, kundi ng katawan. At sinabi ko rin na ngayong oras na ito ay naalala ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga galaw. Bakit? Parang nagpapaalala. Hindi, inaalala lang. Alala lang, di ba? Siyempre yung mga memories, pag nakalipas, naaalala. So, dahil, tsaka si Tatang, siyempre, mapagmahal yan eh. So, naalala ko, loving memories of Tatang, di ba? Tatang, ngayon, ramdam na ramdam ko kung paano pala yung nandito sa upuan mo. Okay. So, maligayang pakikinig sa ating mahal na kaibigan, si Brother Mel Garcia ng Lipa, Batangas. Ayun. Nagkwentuhan sila sa Facebook ni Brother Bill, yung taga Carlo? yung partner niya lagi, Brother Biloria ba? Elias Azardon? Hindi, yung isa pa. Si Mel Garcia? Hindi, si Mel Garcia nga yung yung biyabagit Yung ko. hindi man si Brother Jose. Jose Villa. Jose Villa. Jose Villa. Oo. Pagkakaibigan mo pala tong si Mel Garcia ng Lipa, Batangas, ay meron kang libre automatic na kaping Batangas. Kaya sabi ko, nag-comment ako gusto ko maging kaibigan kayo, Brother Mel Garcia. Okay. So, maligayang pakikinig. At syempre, doon din sa ating mga kaibigan na patuloy na tumutulong sa atin, si Sister Bobilina Silva ng Bobby lang Project daw 7. Bobby Lina. Gusto niya Bobby lang daw. Hindi kasi dati ang banggit natin Bobby. Ang spell pala B-O-B-Y. Kaya Bobilina. Sister Bobilina Silva. Naitanim na daw po ni Frater Louie yung kutakot-takot na mga seed na ibinigay mo sa kanya. Salamat daw po. At syempre, binabati rin natin ang mga kapanalig natin na
sumusubaybay sa atin sa labas ng Pilipinas, si Brother Jomel Malyari Otara, si Sister Belia Basco, at yung ating napakabait na sponsor, si Sister Nena Despid Jones ng Maryland, USA. Okay, marami pa tayong mga nais batiin. Unfortunately, medyo ang oras mabilis at kailangan nating tumukoy sa ating mga paksain. Pero syempre, hindi ko pwedeng kalimutan yung mga schedule natin sa imbitasyon, o parang tayo yung nag-offer, no? Pero agad na tinanggap ng ang ating apologetic talk, si Father Toto Serrada, Salesian of Don Bosco, dyan po sa Mary Health of Christian Parish Church, Mayapa, Laguna. So Father Toto Serrada, see you po sa February 15 sa inyong parokya. At kasama ho natin dyan, siyempre si Frater Louie, na dati nyo pala tong alaga nung bata pa siya. Kayo daw ay nagmimisa sa San Frater? Diyan po, sa amin pong sa chapel, Mary Help of Christian Chapel. Mary Help din. Sa amin pong barangay, Mabini J. Rizal, Mandaluyong Oh, City. Under yun. kami ng San Felipe Neri Parish, pero inalagaan po kami ng mga paring Salesiano. Yun. Actually, ako produkto rin ako ng Salesian eh. Oo. Kaya nga nung nakaraang linggo, araw rather, alas 2 na kami umuwi ng mga kaibigan kong member ng Sabio Friends Club, St. Dominic Sabio Friends Club. Yung animator namin na si Ate Elena Celeste Legaspi Lau ay sumakabilang buhay galing ng Amerika. So 37 years namin siyang hindi nakasama. Siya yung unang-unang animator namin way back of 1982. Ang Salesian na nag-aalaga sa amin noon, sila brother pa lang noon, Brother Hubito Soberano at saka si Brother Elmer Rodriguez, pareho nang sumakabilang buhay. So eternal rest sa kanilang mga kaluluwa. Okay, syempre, babatiin ko na ng happy birthday. February 9 ha. Nung February 9, 1837 ay ipinanganak sa Bigan, Ilocos Sur, si Reverend Father Jose Burgos. Ito yung ginarote sa Luneta, kasama nila Father Mariano Gomez at Father Jacinto Zamora. Alam niyo ba itong si Father Jose Burgos, ito po ay anak ng isang tinyenteng Spaniard, no? At ang kanyang nanay ay taga Bigan, native of Bigan. Ang pangalan ng nanay niya si Florencia. Ang tatay niya Jose, pareho junior senior pala to, pero that time siguro hindi pa uso yung junior senior. Ang nagpauso lang pala niyan si Jose Santos Junior. At itong si Father Jose Burgos ay nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Ito pala kaano natin, pareho, di ba? Ano to diyan? Alumnus. Oo. Alumnus. Siyempre, siya ay tumanggap doon ng degree sa Bachelor of Philosophy noong 1855. Doon din siya kumuha ng Bachelor of Theology noong 1859. Meron siyang 2 licentiate sa Philosophy noong 1860 at sa Theology noong 1862. Ang petmalo kay Father Burgos, siya ay naging doktor ng Theology at doktor ng Canon. At after 4 years, nagarote sa Luneta, o dati tinatawag nating Bagong Bayan. So trivia yan. Bahagi ng Gumbursa yan sila, no? Oo, Gumbursa. May Gumbursa. Ang ibig sabihin ng Gumbursa ay Gomez, Burgos, Zamora. Okay. Nakalibing ngayon ang kanilang mga bangkay doon sa Paco Park hanggang ngayon nandun. Ando doon siya. Oo. Yan. Siguro alam mo dahil doon ka nagde-date sa gabi. Yung Paco Park, marami nagde-date doon. Oy, happy birthday din! Siyempre, February 11 sa ating mahal na Lodi, si Reverend Father Marlo Cruz. No, si Papa Gideon ng Santa Elena Church, Gapan, Nueva Ecija, kasabay ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes sa February 11. Ang pangalan nito ni Father Maria Lourdes Tarcisio Nabal Cruz. Idol natin yan. At siyempre sa February 12 ay birthday ni Father Bill Villabisa, ang parochial vicar ng St. Francis of Assisi sa Bungabon, Nueva Ecija. Ito yung assistant ni Father Nesel Olirio na nagbigay sa atin ng papal blessing. Tinanggap natin dun sa kanyang opisina sa CBCP. Salamat, Father Nesel Olirio. Ayan ay anak ng ating napakamahal na Mami Seni. Mami Seni. Okay. Siyempre, happy birthday din sa February 15.
sa ating mahal na kaibigan Reverend Father Hernan Dios Mabalos Mendoza, ang kura paroko ng Santa Marta, Calawaan, Pasig City. Father Dios Mabalos nag-invite sa atin, ha. Kutakot-takot daw ang mga handa niyang gagawin doon. 5 baka, 5 baboy, i-display lang. Pero hindi kakatayin. Mabuhay ka, Father Hernan Mendoza. Okay, very supportive to eh. At saka ito rin ang head ng prison ministry ng Diocese of Pasig, diocese namin. Si Father Celirio sa buong Pilipinas, si BCP Executive Secretary. Okay, nabanggit ko si Dios Mabalos Hernan. Si Father Hernan Mendoza, nag-post nung isang araw to eh. At meron siyang binabanggit dyan sa kanyang post na isang pastor, no? At ang pastor na ito ay tumutugon sa pangalang, ano pangalan ng pastor? Naisulat mo ba yung pangalan ng pastor? Hindi mo naisulat? Christopher something. Christopher Rib. Di ba? Christopher, hindi ko naisulat yung pangalan kasi ayoko nang maalala eh. Ngayon, itong si Christopher Gayoba, outreach pastor ng River of Life International Ministries, gumawa po mga kapanalig ng video niya kung saan, Ilonggo to eh. Taga saan to, Brother Marlon? Taga Southern Negros Occidental. So ano dialect dyan? Ilonggo din. Ilonggo. Itong katabi ko, Ilonggo din to. Okay. Tinin nyo ilong. Ilong na ilong. Okay. So ganito po eh. Yung bidyong nag-viral, masasabi nating viral, ano? Viral talaga. Mag-viral, lumikha po ito ng sakit ng loob sa mga Katoliko at parang napil natin na nabastos tayo, piling nating mga Katoliko, tayo ay nilapastangan. Sapagkat, katulad doon itong suot kong t-shirt, Viva Santo Niño, nag-post siya ng isang Santo Niño na dinurog niya, pinag-aapakan, winasak, total wreck. Wasak na wasak. Mula ulo hanggang paanong imahe ng Santo Niño ay nilapastangang wasakin nitong si Christopher Gayoba na outreach pastor ng River of Life International Ministries. In fairness sa kanyang ministry na kinaaniban, community na kinaaniban, gumawa agad ng tinatawag na apology letter. Public apology. Public apology. Itong si Pastor Emilio Henares, kung saan sinasabi niya na itong si Pastor Christopher Gayoba, no, ay tawag dito, bibigyan nila ng kaukulang parusa sapagkat ang kanyang ginawa ay labag, no, hindi niya nire-represent yung buong community nila doon sa kanilang paniniwala at theological stand regarding sa mga graven images. So ibig sabihin, sarili niyang diskarte to, no? Kung kumbaga kung nagkaroon siya ng toyo sa kukote niya, hindi sakop nito yung kanyang ministry. Babalikan po natin yan. Uy, binabati natin si Brother Doy Pahardo, si Sister Jeneline de Matera Puro. Kaibigan natin to, hindi na nagbalik dito. Si Dennis Deo Gracias, lagi nakikinig sa atin. Ito ay isa sa mga tagasunod, follower ng San Felipe Neri sa panguhunan ni Frater Louis. Brother Alexander Tiongson, siyempre, yung aking baby love, si Marian Joy, nanonood. Miguel Sagid, si Daddy Sunny Tibay ng USA, Father ni Father Mark Limuel Tibay ng Lorenzo Ruiz Mission Institute. Leng Alvarado Elorza, God bless po. Brother Eric Bartolome, mabuhay po kayo. Nanonood din sa atin Sister Belia Basco, Rowan Madrid, si Sister Ellen Batisan ng Diocese of Cabanatuan. Siyempre yung ating mahal na mentor, si Brother Bodik Rabago, na nariyan sa England, United Kingdom. Okay. Brother Bodik, God bless you. Ayan. Si Brother Paul Chris Abalos Pineda. Si Father Linus Bakayan, ang kura paroko ng St. Maximilian Colbe Parish, Novaliches. Dumating yung relic doon ni St. Maximilian galing ng katedral. Dumating. Maximilian Colbe. Si Sister Mel Aguilar, Teacher Mel Aguilar ng Maria Reina ng mga Apostoles Parish.
Magkakaroon tayo ng apologetic talk dyan. Si Jason Mamawal, no? Ng Tarlac, hindi natin nakasama kagabi. Si Boss Art Kahukom, dating HR head ng Municipality of Taguig during the time of Mayor Ricky Papa. Marivic Lagonero is watching us. Roland Albano. Father Hernan, binanggit po namin kayo, pinag-uusapan namin ngayon yung topic tungkol kay Pastor Christopher Gayoba, yung pinost nyo. Gerald Aquino. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apolohetica. Ave Maria! Gracia plena. Okay, mga kapanalig, binabanggit natin, ito nga po ay nag-ugat dun sa, hindi natin to nilika niya to nitong si Pastor Christopher Gayoba. In fairness nga sa kanyang community, River of Life, humingi sila ng sorry sa mga Katoliko na nasaktan dito po sa pangyayaring ito, kung saan nga po ay parang na-offend ng mga maraming Katoliko kasi dun sa comment ng post ni Pastor Gayoba, ko takot-takot na cursing ang tinanggap niya dito. Di ba? Bakit kamo? Ganito lang ko kasimple yun Kung may larawan ko kayo ng mahal ninyo at binaboy at binidyo pa, mau-open po kayo, masasaktan kayo. Disrespectful po yun. Kaya kung i-describe ko po si Christopher Gayoba, isang outreach pastor, no, nitong community ng River of Life, ito po walang natutunang good moral character. Ito po adelentado, mayabang, bastos, siraulo to. Bakit? Sukat ba naman, anong sabi dun sa kanyang video, kasi Ilonggo, hindi naman siya nagtagalog Ilonggo, kumuha tayo ng translator. Ito. Sige, basa. Banat. Anong sinabi? Ang pagkasabi niya, habang binabasag niya yung imahe, Ilonggo yun muna, tapos Tagalog. Sige nga. Ini ito. Ini amuni ang nagahatag sa aton sang dimalas. Ini ang demonyo, ang panulay nga magdala sa aton sa impyerno. Ibig sabihin, ito ang demonyong ito ang magdadala sa atin, ito ang salot na ito ang magdadala sa atin sa impyerno. Kaya sabi niya, ikaw demonyo ka. At tinutukoy yung image. Yung image. At habang inaapakan niya, dinudurog niya ng kanyang paa, kinu-close up pa niya ng kanyang video, sabi niya, ikaw demonyo, pinapalayas ko in the name of Jesus. Ito ang katanungan. Alam niya ba talaga ang ginagawa niya? At obviously, hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano ang image na inaapakan niya. Ang inaapakan niya is the image of the Holy Child. The very name na pinagtataboy niya ang pangalan ng demonyo by the name of Jesus Christ. Yun si Jesus Christ nung siya ay isang sanggol pala o isang maliit na bata pa lamang. That's why the Holy Child. Ngunit, again, nagpapakita ito sa isang kayabangan dahil mismo ang ministry niya ang nagsasabi na ito ay very insulting. Ibig sabihin, kayabangan with total disregard kung sino ang tatamaan niya. Ang nasa isip ko nga dito, ito ba talaga pinag-aralan niya? Dahil una-una sa lahat, kung nagiging pastor siya at naging bahagi siya, outreach pastor pa naman siya ng kanilang ministry. Pero ang pag-uugali niya ay with total disregard noong the Catholic community na na-offend niya, at the same time nung ministry na nire-represent niya. Yun ang malungkot. So yun po yung malungkot na kwento dun sa video yun. Kaya tinatch natin. At syempre nga, dahil ang nag-post dyan, kaya natin dinidiscuss ngayon, si Father Hernan, na talagang for the first time itong napakabait na paring ito, nag-post ng samaang loob niya na bakit mo naman kailangan bastusin niya kung magpapakita ka sa akin baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Yun ang sabi ni Father Hernan. Napakabait na tao niyan para mabuisit sa ganun na ginawa ni Christopher Gayoba, isang outreach pastor. Yes. Simple lang po, sabi niya, in Jesus name, ay winawasak kita. Yun pong winawasak niya, imahe ni Jesus na naging bata. Ngayon, ano ba ang aral ng Catholic Church, Frater Louis, tungkol sa mga imahe? Ano ba yung official teaching ng Catholic Church tungkol dyan sa kung ano yung ating pananaw at paniniwala sa mga imahe? Sinasamba ba natin yan? Nagdadala ba ng salot sa atin yan? Pakipaliwanag nga, Frater Louis. Ito po, sabi dun sa CCC, the honor paid to sacred images is a respectful veneration.
not the adoration due to God alone. Religious worship is not directed images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us to a God incarnate. The movement toward the images does not terminate in its as image, but tends toward that whose image is in it. So ibig mong sabihin, wala tayong aral sa simbahang Katolika na sinasamba natin ang rebulto. Yun po ay binibigyang galang natin, yung tinatawag na veneration. Wala pong adoration. Doon hindi po natin yung tinuturing na Diyos o Diyos-Diyosan. At wala tayong imahe na Diyos-Diyosan sa loob ng simbahang Katolika. Wala tayo ng imahe ni Astaroth, wala tayong imahe ni Beelzebub, ni Dagon, o ni Hustan. Wala tayong ganun. Meron tayo sacred images, icons. Wala tayong idols. Okay. Brother Melchor, ang gamit kasi nila dito, palagay ko, ito yung gamit ni Pastor Gayoba. Yung paborito nila, Exodus chapter 20. So, pagka ito sinight, how can we explain doon sa katulad nitong si Pastor Gayoba na hindi alam yung kanyang ginagawa? Yung kung babasahin natin yung Exodus chapter 20 verse 4 and the following verse, kaya nagbigay ng ganong kautusan ang Diyos, take note, sa mga Israelita. Wala namang Katoliko dun eh. Sa mga Israelita, dahil during that time, ang Israel o ang mga Israelita, kapag sila ay nako-conquer ng mga bayan o bansang nasasakop sa kanila, na i-impluwensyahan silang sumamba sa mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga ito. Kaya nagbigay ng ganong kautosan ang Diyos sa mga Israelita. Sino-sino yon? Pag tinanong natin sa mga iba't ibang sekta, yung sinasabi lang huwag gagawa ng kung ano-anong mga larawang inanyuan, tanongin natin, sino ba yung mga rebulto o yung mga Diyos-Diyosang ipinagbabawal na yon sa Biblia? Hindi na yan sasagot. Dahil ang alam nila, yung mga nasa simbahan natin. So, hindi po yun ang mga Diyos-Diyos ang tinutukoy doon. Kung hindi, sabi nga ng ating kapatid na kapanalig na si Brother Louie, si Baal, si Astaroth, si Dagon, si Moloch, si Dagon, may Dagon pa. Si Beelzebul, lahat po, yun po ang tinutukoy ng Diyos para iwasan ng bansang Israel kung saan sila nasasakop ng mga bayang nakapaligid sa kanila. Yun po ang tinatawag natin biblical context o exegetical context ng nasabing Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 5. Okay, ang ibig lang sabihin niya, Brother Melchor, mga kapanalig, pag sinabi ng Bible na mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, tinukoy po ng Biblia kung sino yon. Hindi ho yun Santo Niño. Kasi pag sinabi mong si Santo Niño ay Diyos-Diyosan, no, yung nire-represent niya, lalabas na peking Diyos. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, isang imahe na kinikilala pero hindi nag-exist. Kaya nga po ang kaibahan ng isang imahe doon sa rebulto, no, tinuturo po ng Iglesia Katolika yan. Kasi dapat bago kayo nagpastor-pastor, pinag-aralan niyo muna pagiging Katoliko eh. Siguro dati kang Katoliko, ngayon kung di ka dating Katoliko, nagpastor ka, sana inaral mo muna yung katotohanan sa loob ng Iglesia Katolika. Sabi ho ng aming aral dito po sa Second Council of Nicaea noong 787 AD, no? The true idol is nothing in the world, but an image is a representation of a true thing having real existence in the world. Yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan, yan po ay sumulpot likhang kata ng tao, utak lang ng tao yan. Pero yung Santo Niño, having real existence, si Jesus po ipinanganak naging tao. 'Di ba sa John 1:1 at saka sa John 3:16. Palagay ko kabisado niyo yan eh. Ang problema kay Pastor Christopher Gayoba, mukhang yung utak napunta sa talampakan. Para lang magpasikat, magyabang, gumawa ng video o ngayon pinagsisisihan niya. Hindi niya matindigan. Bakit kamo pinagsisisihan at hindi niya matindigan? Gumawa ba siya ng public apology? Peke yung public apology. Kaya kung sinabing hindi niya matindigan, akalain mong inalis niya yung kanyang Facebook. Kaya hindi na siya ngayon ma-trace. No? Ano tawag doon? Inano niya na.
Dinilit. Hindi delete. Deactivate. Oh, deactivate na. Deactivated na. Kaya ngayon, pag hinanap mo, wala na. Niyayaya ko nga siya bibigyan ko siya ng pampamasaheng eroplano, pumunta siya dito sa Maynila, linggo, dito sa program natin, bibigay natin ng floor sa kanya, magdala siya ng image ng Santo Niño, patutunayan ko na hindi natin sinasambayan, di ba? Huwag na niyang pahirapan yung sarili niyang apakapakan, ipapalo ko na lang sa ulo niya yan. Para malaman niya na hindi natin yan sinasamba. Yung malinaw. Pero, gagawin ko ba yon? Hindi ko gagawin. Bakit? Kasi yung nilalarawan ng imahe ng Santo Niño ay yung Jesus na naging bata. Okay. Sa Bible ba, baka naman binanggit lang ni Prater at saka ni Brother Melchor, yung mga pangapangalan, gawa-gawa nyo lang yan. Meron ba talaga sa Bible yan? Can we found out in the Bible? Meron. So, bigyan natin yung mga pangalan, Brother Marlon, at saka kung saan makikita. O yun, number 1, nung binanggit niya kanina, Baal at Asherah. Ito nakalagay sa unang hari 18 hanggang 19. Pwede ba gawin mo chapter 18, verse 18, 19? Pwede rin. Para kang Isang hari. taga-weting eh. Chapter 18, verse 18 to 19. Ah. Hindi ako nanggugulo Hindi, sa huwag mo na Israel. basahin. Sabi niya. Ano Okay, mo sige. na lang yung mga So ito pangalan. si Molek, Levitico chapter 18, verse 21. Ah. Tapos sa mga hukom, chapter 16, verse 23, Sino yun? sabi si Dagon. Ah, Dagon. Yung isa, si Astarte at Milcom. Sa unang mga hari, chapter 11, verse 5. Si Semos at Molek, unang mga hari, chapter 11, verse 7. Aha. So yun. Lahat biblical yan. Si Sukot, Benot, Nergal, Asima, Nibkas, Tartak, Adramelek at Anamelek sa pangalawang mga hari, chapter 17, verses 29 to 31. Meron pa yan. Meron pa yan. Si Molek yan at saka si Renpan. Ayan, si Molek at si Renfan, nando dun din sa mga gawa. Chapter 7, verse 43. Si Zeus at si Hermes, mga gawa. Chapter 14, verses 11 to 13. Si Artemis, dakilang diyosa daw. Mga gawa, chapter 19, verse 27. Ang guya, mga gawa, chapter 7, verse 41. Yan. Yung huling binanggit mo, Brother Marlon, yung guya, yan yung ginawa nung panahon ni Aaron na sinigaw nila yung guya, maliit na baka. Tapos nung magawa nila mula doon sa tinunaw na ginto, sabi nung mga taga-Israel, mga Israelita, Israel, ito ang Diyos mo na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Doon nagalit ang Diyos. Kasi tinukoy nila yung guya, ito ang Diyos mo. Tanungin namin kayo mga protestante, hindi lang ikaw, Christopher Gayoba, lahat ng protestante, magturo kayo ng imahe sa aming simbahan o sa aming mga bahay na tinutukoy naming Diyos. At mabibigo kayo dahil walang aral ng Catholic Church ng isang sacred image, hindi rebulto, sacred image ay hindi po Diyos-Diyosan. Magbabalik po tayo. Nauna yon may i-explain natin kasi yun yung pinakamadaling matandaan yung guya na ginawa ni Aaron, di ba? Sinunog sa ginto. Di ba sa mga posts ngayon? I-ano natin yan. Panginoon, manatili ka sa akin. Sabi ni Brother Resty, gusto niyo daw humabol sa Hebrew study tuwing Sabado. Ayan, yun natin. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 2:30 ng hapon. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apolohetica. Ave Maria! Gracia plena! Muli pong nagbabalik ang palatuntunang Apolohetica. 13 taon na po tayo sa Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Salamat po sa Diyos, salamat po sa management, salamat po sa inyong lahat, kaya kami ay nananatiling narito sa ating himpapawid. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista, si Brother Marlon Asuelo, si Frater Louis Peñapiel Hermosa, si Brother Melchor the Debater Manalili, at si Brother Cesar Philip Herrera ng Pangasinan. Wala po si Tatang Larry Malyari, si Brother Jose Santos Jr. ng Pateros, at si Brother J. The Honorable Yumang. Yan. Wala sila. Next week,
wala rin sila. Ha? Hindi, mga busy ang mga yan. Hindi, si Tatang may sakit. Pagdasal po natin, si Tatang, ano? Alam mo ninyo, on air, hindi na kami nag-opening prayer kasi sa labas, nag-prayer na ako kasi yung oras natin eh. Kulang na. Nagulat ako, tapos na agad yung isang quarter eh, no? So, ang guide of the Holy Spirit, hiningi na ho namin bago pa kami pumasok dito sa booth. Okay. So, ganito po mga kapanalig. Nililinaw lang po namin, ha? Kasi po, nagtulak ito sa amin, dapat di na namin ito papatulan eh. Ang problema, marami hong nagre-react at marami hong nasaktan. So nais nating ipamuka kay Christopher Gayoba na isang outreach pastor ng River of Life International Ministries na yung ginawa niyang kalapastanganan, no, sa isang imahe ng Santo Niño na nagre-represent sa batang sa batang si Jesus o si Jesus na naging bata. Ito po ay napaka-insulto sa amin. Kasi sa Catholic Church po, wala po kayong maipipinpoint sa amin na imaheng tinuring naming Diyos. For example, ito, logic to ha. Tinuro yung paborito ni Father Daniel Estacio, si San Jose. Ayan o, San Jose. Dun pa lang sa title San Jose. Hindi God Jose. Alam nyo, ako nagpunta ng Malaysia, meron akong pinuntahan doon na isang templo, isang bundok, na yung kuweba, punong-puno ng different goddess, mga deities kung tawagin nila. Yung bundok na yun, si God Banara. They mention the image as God Banara. No? Sa atin, San Jose. O katulad ni Father Linus, ang relic ni San Maximilian Maria Colbe dyan sa kanyang parokya sa Nubaliches, dumating eh. At alam ko, aalis mamaya ito. Ang magmimisa si Bishop Gaan ng Nubaliches, no? Father Linus Makayan, mabuhay po kayo. Hindi ko kami nakarating dyan eh. Kahit sa katedral, nandoon yung relic ni San Maximilian Colbe kasi marami rin kaming mga apostolate. At kagabi, alauna ng madaling araw na kami umuwi ni Frater Frater Louie. Kinukongratulate natin ang kawal ni San Miguel sa Diocese of Tarlac. Si Brother Angelo Dueñas. Ano yung ginawa doon, Frater? Nagkaroon sila ng tinatawag nating sukot o yung youth camp para po sa mga magiging apologies. Yun. Siyempre kay Father Father Nick Rodriguez. Yan. At saka si Father Randy Season. Minion pala, Randy Season. Si Father Randy ay taga-Tarlac. At Nick Rodriguez na very supportive sa mga apologies ng Tarlac. Sa pangunguna ni Angelo Dueñas at ni Jessalyn Bukat, talaga po namang ang saya namin kagabi doon. Sayang ho, na-miss namin ang memory ni Brother Marlon Asuelo. Hindi namin nakasama. Okay, so balikan natin yung paksa. Ang linaw kasi doon sa Frater Catechism, alam mo ninyo, meron ang Catholic Church, meron pong Catechism. Ito yung Tagalog version, no? Konti lang ho ang meron nito. Ito po yung nilabas ng Archdiocese of Manila. Magbilang kayo ng meron nito, konti lang po ang binigyan nito at ang nabigyan po nito ay mga gwapo. Ako meron ako nito. Okay, dito po nakatitik, nakasulat ang lahat ng batas, aral, actually meron pang Code of Canon Law. Lahat ng mga aral sa loob ng Catholic Church. At doon po sa binasa ni Frater Louie kanina, mga kapanalig, kung natatandaan ninyo, kung meron kayo kahit sa English, makikita nyo po doon yung matibay na aral ng Catholic Church kung ano ang trato namin sa mga imahe. Doon po sa number 2132, paragraph 2132 ng Catechism. Ang liwanag po, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So, yung imahe, yan po ay minamahal, ginagalang namin, hindi dahil dun sa material, kundi dun sa kanyang inilalarawan. For example, bigyan ako ng picture ni Brother Melchor Manalili. Yung picture ni Brother Melchor, kahit hindi niya nakikita, kahit na hindi niya nakikita ang daladala ko, hindi ko pwedeng lagyan ng sungay, lagyan ko ng bungal yung kanyang ipin, gawin ko siyang duling. Hindi ko gagawin yon. Bakit? Kasi kahit papel lang yon, ang nilalarawan nun ay isang napakagaling na debater ng simbahang Katolika. Tumutugon sa pangalang Melchor Manalili. So yun ang dapat nating matandaan dyan, di ba?
So, ano pa yung mga dapat nating ipaintindi sa mga kapanalig natin, Brother Louie, tungkol sa imahe? Tuloy natin. Opo, ang imahen po ay ating pong ginagalang. Yan po nga nire-representa. Hindi po natin yan sinasamba. Nilalagyan po natin ng mga ano dahil yan po ay banal. Hindi po yan yung bang imahin lang ng kung sino eh. Diba banal po yan pinabanal. Kaya nga yung mga larawan na pinabanal sa templo, doon po nakikipagkita ang Panginoon kay Moises sa mga punong pari. So ganun din po yung mga larawan na yan. Kaya nga itong ginawa ng pastor, iconoclasm yun eh. Yung pagsira sa mga rebulto na isang religious offense po yun talaga sa totoo lang po. Opo. Pwede siyang Pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan. Pwede. Pwedeng Offense kasuhan. yan. No? Brother Melchor. Unang-una po, kung galit kayo sa rebulto ng mga banal, doon po, ang tunay pong templo ng Diyos sa Old Testament, tad-tad ng rebulto doon sa loob. Oh, Po baka naman gawa-gawa mo lang yan. May Bible reference mo yan. Ezekiel chapter 42 verse 18 to 19, 41, and the follow, Ezekiel chapter 41 verse 18 verse. Lahat ng dingding at mga haligi ng templo ay tad-tad ng mga mukha ng kerubin, mukha ng tao, mukha ng leopardo at kung ano-ano pa. At ang mga mukha ng mga taong banal, meron din pong nakaukit doon. Pati Ngayon, kortina, di ba? yes, lahat. Kung kayo ay galit sa mga holy images ng simbahang Katoliko at kayo ay walang relihiyon, ay walang rebulto na mga images sa inyong church, nagpapatunay lang mga peke talaga kayo. Yung binanggit po ni Brother Melchor, mga kapanalig, dagdagan ho natin dun sa unang aklat ng hari, chapter 6 verse 23 to 29. Sa unang bahagi po, sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubing imaheng nililok. Ibig sabihin ng nililok, inukit. Na kahoy na ulibo. So made of kahoy na ulibo ito, no? Tapos doon po sa Exodus chapter 36 verse 35, sabi po dito, gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula, at ito'y binurdahan nila ng larawan ng kerubin. Sa ikalawang aklat ng Kronika chapter 3 verse 1 hanggang verse 14, nakalagay po dyan, nagpagawa si Yahweh ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Mga kapanalig, ang Diyos po nagpagawa red images. Bakit? Yun pong prohibition ng Exodus chapter 20 verse 4 is not against the religious art. No, hindi po yan laban sa religious art. At tatandaan po natin yung prohibition ng Exodus chapter 20 na ginagamit ng mga protestante laban sa imahe ng mga Katoliko, no? Ay ito po'y napatutungkol sa mga Diyos-Diyosan, irrelevant sa mga imahe sa loob ng Catholic Church. Ano pinalagay ng Diyos doon sa mga binasa natin? Unang aklat ng hari, Exodus chapter 36-35, Ezekiel 41-25 in particular, no? Sabi doon, ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit na larawan ng kerubin. Sabi nung 2 Kronika 3:1, at pati yung iba pang bahagi, pati kurtina, dingding, pinto, may image ng kerubin. Anong significance niyan? Basahin natin aklat ng Bilang, chapter 8, verse 30 o 89. Nang si Moises ay pumasok sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng 2 kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Anong sabi, Brother Louie? Nakipagkita ang Panginoon doon sa pagitan ng 2 kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa, di ba? So maliwanag. Galit ang Panginoon sa larawan, sana pinabasag niya yung Bakit doon? pinabasag niya yung kerubin dito. Bakit doon pa siya makipagkita? Diba? At maliwanag yung sinasabi diyan sa banal na kasulatan, aklat ng Bilang, na ang kaningningan ng Diyos ni Yahweh ay nangyari in between the 2 images of a
Cherubim. Cherubim. Yes. Ano ba sa English yung cherubim? Cherub. Cherubim. Cherubim. Di ba? So pag binasa po natin ang kaluwalhatian ni Yahweh na nagpakita doon sa pagitan ng dalawang imahe, iisipin natin, bakit kailangan sa pagitan ng dalawang imahe? Sabi niya, huwag kang gagawa sa Exodo. Kinalimutan nilang basahin ng diretso yung konteksto Kasi ang nakalagay po dun sa pagbabawal, huwag kang gagawa ng larawan para sambahin. Amen. Inaalis ng mga protestante yung basa na sambahin. Sa Catholic Church po, walang sumasamba ng anumang imahe. Anong ebidensya na hindi po masama ang magkaroon ng mga tinatawag nating banal na imahe? O di ba, Brother Melchor, nagpagawa ang Diyos, basahin natin yung Exodo 25, anong pinagawa ng Diyos diyan? Chapter 25. Yung kabuuan. 22. 25:18 ng Exodus. Nagpagawa siya ng di ba, ng cherubim? Saan niya pinagawa yan? Kay Moses. Exodo 25:17-22. Sabi dito, gumawa ka ng loklokan ng awa na yari sa punong ginto. Purong ginto Ang haba nito ay 1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo at ihihinang ang mga kerubin upang ito ang loklokan ng awa ay naging iisang piraso. So ayon naman doon sa New Testament sa chapter 9 verse 11 and the parang wing verse, sabi ni San Pablo, at nagpapatunay na naroroon ang Diyos. Ayun. At saan nagpapatunay? Saan papatunay? Na nandoon ang Diyos. Sa pamamagitan ng 2 kerubing. 2 kerubing dito. May pinagawa pa. Ano, frater, yung pinagawang isa? Ito po sa Bilang chapter 21 verse 7 to 8. Kaya't lumapit sila kay Moises, sinabi na, nagkasala kami kay Yahweh sa inyo, ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy, sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Oh, ano ba pinagawa? Ahas, tansong ahas. Ginamit yun para magkaroon ng healing Hindi ba pwedeng wala nang ganon? O panalangin na lang. Oo. Nagpagawa ang Diyos, ginagamit niya yung larawan. So, ibig para sa sabihin, kanyang kaluwalhatian. Amen. At ito po, tatandaan natin mga minamahal na kapanalig, Pagka ho nagbasa ng banal na kasulatan, basahin yung buong konteksto. Basahin yung buong manuskripto. Kasi pag ginamit lang na basa, huwag kayong gagawa ng larawan, ibinwelta sa atin, hindi nga natin maintindihan yon. Ituloy nyo basa, huwag kayong gagawa ng larawan para sambahin. So yung imaheng pinagawa ni Yahweh, yung kerubin at yung ahas na tanso, kerubin na ginto, yan po ay tinatawag nating mga religious art na meron tayo ngayon sa ating simbahan. Amen. Magkaiba po yung kanilang atake sa atin. Yun po ay walang sustansya. Magbabalik po tayo. Kay Diyos nagkaya 93. wala ang gas na. Paano kaya niya 7th century? Yung iconoclasm. Sa yung Josue 9:46. Josue 4:6. Basahin mo muna yung Genesis 3:24. Genesis Josue 4:6. 3:24. A message from Segunda Mara. Itong 3 lang. In kind. Yan lang part na yan. Pledge kanina our yan. devotion to Our Lady of Lourdes. Bilang bahagi ng pagdiriwang Kanina yan. Bibigyan din mo yung kanina yan. ang sabay ng Genesis kapistahan ng 3:24. Birhen ng Lourdes. Yung Pinalayas. hindi, yung espada. Veritas. Naka-mention dyan? Abe, pinalayas nga siya ng Diyos at naglagay siya ng halaman ito Para sa naglagay mga ng Diyos devotee ng ng Our Lady of antay-atero. Lourdes, Naglagay siya ng espada. Espada. request at love Ikaw muna tapos si Prater. Mula 8 ng Pebrero hanggang 10 ng Pebrero o tumawag sa 89 Brother Gino Vargas watching us. Brother Jesse Bon Brian Cruz. Manata ay pagkakalaban ng Sabi ni Father
Hello sa mga gwapong mga boss. Father ko, Father Hernan. Brother Ronald Albano. SK Tyron Paul Toledo. Malupit to. Supid Genus, mabuhay po kayo. Maynard Lamuel Alamon. Si Sir Arthur Kwetuha ng Haen. Janwalin Abesilia. Si Brother Romeo Porca ng St. Michael the Archangel Paris, Marilao, Bulacan. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apolohetica. Ave Maria! Gracia plena. Nasa uling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, binibigyan din po natin, nililinaw po natin yung ginawang kalapastanganan ng isang outreach minister o pastor na si Christopher Gayoba sa social media. Winasak po yung imahe ng Santo Niño, dinurog po at itinuring na itong imaheng ito ay sa demonyo na nagdadala ng salot. Alam niya kaya ang history ng Philippine history na yung imahe ng Santo Niño binigay kay King Humabon at saka kay Queen Juana, di ba? Yan ang unang imahe kung bakit na-convert ang Cebu para maging Kristiyano at ang buong Pilipinas sa kabuuan. Paano naging salot yan? Di ba? Ang problema sa iyo, ang utak mo nasa talampakan, Christopher Gayoba. Ha? So, sinasabi natin, ginagamit na pang-atake sa Catholic Church yung Exodus chapter 20. Ito isa pang banat nila, Frater Louis at saka Brother Melchor. Yung Catholic Church daw, dinaya yung Ten Commandments eh. Bakit? Kasi yung ikalawang utos, no, ay iniba. 'Di ba yung una tapos pangalawa? How can we explain that? Unang-una, wala pong binago ang simbahan doon. Kung bubuksan mo po yung Biblia natin, kung bibilangin mo yun, hindi naman talaga 10 utos yun, ang dami nun. Ang ginawa ng simbahan, sinamarize na yun. Kaya sinabing, huwag ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kasama na roon yun, huwag kang sasamang ganun, huwag kang gagawa. Sinamarize lang po ng simbahan. Dahil kung titingnan natin, yung Exodus chapter 20, hindi lang po 10 ang utos na nando doon, ang dami po yun, no? Wali po yung pagkakaintindi nila doon. So nagkaroon ng 10 utos dahil sinamarize ng Catholic Church. Pagkatapos ngayon pinakikialaman nila at sasabihin nilang mali. Hindi naman nakasulat na 10 utos. Yun ang malaking problema. Okay, so balikan natin yung pagdidiin. Doon po, kasi yun ang kanilang favorite reference Exodus chapter 20. Tandaan nyo yan pati yung 10 Commandments, hindi lang yung Bible mismo. Ay nag-create ang Catholic Church. Now, ang sabi po ng binasa ni Brother Marlon kanina, Aklat ng Bilang 7:89, chapter 7 verse 89, ang Yahweh, ang Diyos ay nagpakita, narinig ang tinig sa pagitan ng dalawang kerubin. Ito naman sa Ezekiel chapter 9 verse 3, ano nangyari? Brother Marlon dyan. Noon, ang kaningningan ni Yahweh ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Ano nangyari? Ano nakita doon sa templo? Ayun, sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem. Dito, binibigyan natin ng diin dito na dito lumabas ang kaningningan ni Yahweh, yung kanyang glory, ika nga. Saan? Sa gitna ng dalawang kerubin na kanya ring pinagawa. Akala ko ba ayaw magpagawa? Bakit dito pa? At bakit dito pa nagpakita ang kanyang kaningningan o kanyang glory? Ibig sabihin, dahil dyan mismo, pinapakita ng Panginoon at pinaparamdam na dahil dyan sa pinapagawa ko sa inyo, ay magre-represent at magpaparamdam sa inyo na nandoon ang Panginoon. Amen. So, mapapansin po natin, ang tinig ni Yahweh, doon po sa Bilang chapter 7 verse 89, narinig sa pagitan ng dalawang kerubin. Yun pong kaningningan ni Yahweh ay nakita, no? Doon sa Ezekiel 9:3 sa pagitan na naman ng dalawang kerubin. Kung masama po ang mga religious art na ito, bakit doon nagpakita yung kaningningan, doon narinig yung tinig? Okay. Alam po ba ninyo, mga kapanalig, lalo na mga protestante, ang Diyos po, no,
regular, normal na gumagamit ng mga material na bagay upang ipaalala siya. Ha? Yan ang hindi nyo yata napapag-aralan eh. Okay, simulan natin sa Genesis, Brother Melchor. Okay. Ano yung sinasabi kong mga material na bagay na ginagamit ng Diyos? Unang-una, kung babasahin natin ang Genesis chapter 3 verse 24, sabi rito yung mga material na ginawa ng Diyos. Pinalayas nga siya ng Diyos, si Eva at Adan to eh. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay ng kerubim. Ito yung material na sinasabi. Naglagay rin siya ng espada. Yun. Espada nilagay ha. Espada, material to. Na nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. So, merong material na ginamit. Ano yung material? Espada. So, dagdagan pa natin, prater, doon po sa aklat ng Josue, chapter 4, verse 6. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan. So ibig pong sabihin, bato, walang Bato. mukha yun ha? Bato. Walang mukha. Napapaalala kay Yahweh. Yun. Sa bayang Israel. Diba? Ginagamit ng Diyos yung mga Material. Mga material. So, maliwanag maliwanag po, mga kapanalig, doon po sa binasa ni Prater Louis sa Josue chapter 4 verse 6. Sa pamamagitan po ng mga bato, maaalala si Yahweh, yun ang bilin niya eh. Di ba? Pag nakita ng mga anak niyan, ano yung mga patong-patong na bato na yan? Ay, yan ang kadakilaan ni Yahweh. Pag nakita ng mga bata natin ngayon, ano ba yung nakapakong yan sa krus? Yan ang larawan ng Jesus na pinatay ng mga Hudyo, ng mga Romano. Di ba? So, meron kang pag-alala dun sa mga kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga material na bagay. May lumapit kay Jesus, bulag. Dumura si Jesus, dumampot ng putik, pinahid sa mata. Ang putik, isa ring material. Si Jesus gumagamit mismo ng mga material. Si Yahweh gumagamit ng mga material. Kaya yung mga religious art, yan po, sinabi nga doon sa aklat ng Hebreo, nagpapaalalang naroon ng Diyos. Kaya nga sa bahay mo, pag naglagay ka ng maraming image, katulad ng bahay ni Brother Dennis, Deo Gracias, sasabihin mo, ano ba itong bahay mo? Simbahan? Kasi nagre-reflect ang mga image na naroon ang Diyos. Dadagdag pa ako, yung altar, bato yun. Pero tinawag nila to na El Elohe Israel. Genesis chapter 33, verse 20 sabi, doon siya ay nagtayo ng altar kasi ang altar noon yari sa mga bato. At tinawag niyang El Elohe Israel na ibig sabihin si El ang Diyos ng Israel. Bigyan mo yung altar tinawag Diyos ng Israel. Bato yun. Ito pa dapat yung matandaan, mga pastor na tira ng tira sa aming simbahang Katolika. Lalo na, kagagawa ni Christopher Gayoba yan. Naungkat tuloy yung inyong kawalan ng kawalan ng sentido komune. Ang templo na ng Old Testament divided into two, dalawang bahagi. Yung dakong kabanal-banalan, ang dakilang sacerdote lang ang pwedeng pumasok doon once a year para maghandog. Yun yung nangyari kay tatay ni San Juan Bautista Zacarias. Okay. Yung second part, dakong banal, nandun nag-iipon ng mga sacerdote. At ang mga bayan nandun lang sa labas. Yan ang division. Yung templong yan, kung natatandaan nyo, binigay ko yung mga bahagi sa Aklat ng Hari, sa Kronika, na puno yan, yung pinto, yung dingding, yung kurtina, ng mga larawan ng kerubin. Alam nyo ba kung ano nangyayari kapag ang templo ay makikita natin sa Biblia, kung ano yung mga kaganapan? Basahin natin unang Aklat ng Hari, chapter 8, verse 10. Brother Marlon. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagila-gilalas na kaningningan ni Yahweh. O di akalain ano ba laman ng templong yan? Di yung mga imahe, yung mga kerubim. Ano nangyari? Dito, napuno ng kagila-gilalas na kaningningan ni Yahweh. The amazing glory of God. Amen. Akalain mo yun, ibig sabihin, ano yun, superlative kung i-describe natin, napakataas na pag-describe. Ibig sabihin, nandoon ang
kaningningan ni Yahweh. So ano ang nandoon sa loob? Babalik natin itong mga imahe na nandoon sa templo. Siyempre, nandoon din sa templo yung kabanantipan. Yes. Nandoon yung natapyas na inukit na batas. Nandoon yung nagdahong tungkod ni Aaron. Yun ang laman yan. At nandoon yung dalawang kerubing ginto. Di ba? Na pinagawa ni Yahweh. Pero ang nangyari sa unang aklat ng hari, 8:10, na puno ng kaningningan ni Yahweh yung templong iyan na maraming mga imahe ng mga kerubin at iba pang mga banal na nandoon sa langit. Alam nyo kung bakit? Dito sa Mateo 21:12-13, si Jesus pumasok sa templo, sabi niya, ang bahay dalanginang ito ay banal. Ha? Tinanggal niya ba yung mga imahe ng kerubin na nandun? Hindi. Ano tinanggal niya? Yung mga nagtitinda ng mga dab. Ano dab? Yung kalapati. Yung mga nagpapalit ng pera. Yung tinatawag na money exchange. Oh, meron. May money laundering na nga rin. May money laundering na doon. Okay. So ito po mga kapanalig ang isang katotohanan. Bago kayo tumira, aral-aral din pag may time. Siyempre gagamitin nila. Yung ahas ikang tanso winasak yan Alam niyo kung bakit? Kasi tinuring na Diyos. Ay, lalagyan nyo ng aral. Basta sinabi nyo na lang, winasak Tinuring kasing Diyos. Pero yung Santo Niño, yung imahe ng Immaculada Concepcion, yung imahe ni San Miguel, yung imahe ni San Francisco de Assisi, ni San Maximilian Kolbe, mananatiling imahe. Hindi yan mga Diyos-Diyosan. Tandaan niyo po yan. Bigyan natin ng parting shot yung ating usapan. Simulan natin yung ating bisita, si Brother Philip Cesar. Brother Philip, mag-share ka ng maikli tungkol sa image. Tungkol naman po sa image, marami pong nawiwindang ang utak nila tungkol dyan sa image na hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng salitang Diyos-Diyosan. Kasi maging si Apostol Pablo ay pinaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng Diyos-Diyosan doon sa Unang Korinto 8:4, nalalaman natin ng mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. So, si Mama Mary ba naging totoo? Totoo. Si Jesus ba? Totoo? Diba? Yun yung ibig sabihin noon. Amen. Okay, Brother Melchor. Unang-una, kung halimbawa, kung meron kayang ribulto si Pastor Christopher Gayuma. at papakita ko sa kanya yung kanyang images doon, pag gaganunin ko, Papakan mo. ipapalo ko rin sa kanya yun, magagalit kaya siya sa panahon na yun? Di ba hindi? Okay. Oo. Brother Louis. Si Kristo talaga hindi po galit sa imahe dahil yung pera nun, yung tinanong na kaninong mukha ito, mukha ni Cesar, hindi siya nagalit doon. Tatandaan po natin, pag nagpapaalala kay Kristo yan, nagpapaalala sa kaniningan ng Diyos, okay yun sa Panginoong Diyos. Amen. Brother. Alalahanin natin uli, maliban doon sa dapat nagpapaalala sa atin na ang mga imaheng ito, lalong-lalo na sa kung ano ang nire-represent ng mga imaheng ito ay nagpapaalala sa atin ng buhay na banal at nagpapaalala sa atin na merong Diyos. Kaya para hindi kayo sumpain, huwag niyong sirain yung aming imahe. Amen. Okay, so sa ngalan po ni Brother Jose Santos Jr., J. Yumang at ni Tatang Larry Malyari, siyempre nandiyan si Cindy, no? At yung ating wala na si Alex, ano? Okay. So ako po si Brother Marco Evangelista. Salamat kay Brother Choi Carpizo at sa marami pang mga tumatangkilik. Sumainyo ang katotohanan.